Sabi, kung totoong mamamatay daw mga Duterte, bakit buhay pa daw kayo? Ba't buhay pa raw kayo kung talaga may EJK? Na, kaigit na. Magandang araw po. Araw din po. Father Flavi, may mga na DDS na nagsasabi, kung totoong mamamatay daw mga Duterte, bakit buhay pa daw kayo? Ba't buhay pa raw kayo kung talaga may EJK? Na, kaigit na. Kaigit na si Father Flavi, mga kababayan. Kung totoong may EJK, bakit buhay pa? Oo nga naman, ano ho? Kasi for the 15 years, ay drogista pa rin ito si Father, mga kababayan eh. Pero buhay na buhay. So ibig sabihin, hindi po totoong mamamatay tao si Pangulong Duterte na pumapatay lang ng walang dahilan, no? Kundi kung yung talagang mga drogista at kriminal, mga kababayan. Ito si Father, drogista lang ito, hindi nga lang kriminal, kaya buhay siya, mga kababayan, di ba? Pero drogista po siya, aminado siya eh. Mapapansin niyo yung video, mga kababayan, ito po yung sinasabi natin kahapon sa inyo, no? Tatay po yan ni Senator Sobere, yung matanda na yan, yung naka-face mask. Kuha po ito, panahon ng eleksyon noong 2022 campaign. Diyan po yan I think diyan po yan mismo sa baluarte ni Sobere sa Bukidnon, ano ho? Ayan ho, kinukuha ni ng matandang Sobere ang kamay ni Marcos at gustong itaas. Pero tingnan niyo yung ginawa ni Marcos, mga kababayan, hindi niya talaga itinaas ang kamay, o hindi niya hinawakan, o hindi siya nagpahawak dito po sa makatanda. Ayan ho, kinuha, inalis niya, di ba? Ginanon niya talaga sa kanyang itinaas nang hindi niya itinaas ang kamay nitong matandang Sobere, di ba? Gobernador pa yan, mga kababayan, gobernador po yan dyan sa Bukidnon nung time na yan. Tapos si Sobere, senador pa rin dyan, ayan o, incumbent senador si Sobere dyan eh, mga kababayan. So ngayon, hindi po itinaas ang kamay nito pong kamay ng kanyang tatay, nito po si Marcos Jr., mga kababayan. Kita nyo na? Kita nyo na kung gaano po itong Marcos Jr. na kabastos, ano ho? Nandyan po sila ha. Baluarte po yan ang mga Sobere. Pero tingnan nyo, parang baliwala lang ang tatay. Oh. Yung gobernador yan ha, hindi po yan basta tatay lang ng Sobere. Nung campaign pa lang, mga kababayan, mayroon na po talagang palatandaan ko si Marcos. May mga sinyalis na magiging ganito po ang ating presidente. Magiging ganito po siya pagka may position na po ito. Bastos, wala na pong alam, mga kababayan. Kasi naman po pala, ayon sa kanyang ate, ay nag-aalmusal po pala ito ng illegal na pulburon. Umaga, tanghali, hapunan, ano ho. Dahil dyan, mga kababayan, eto na. Bakit takot na sumagot po itong OSG ni Marcos, mga kababayan? Takot po na magpa-hair follicle si Marcos Jr. Bakit ka takot? Kung talagang wala ka naman at hindi ka naman pala nagdodroga, Marcos Jr. BBM, bakit ka takot magpa-hair follicle drug test? Di ba, mga kababayan? Yun lang po ang simple lang pong dahilan dyan. Sinasabi ninyo kay BP Sara yan, di ba? Kung si BP Inday Sara ay hindi guilty, bakit takot siya humarap doon sa investigasyon sa hearing ng Malita Committee ng kung mga congressman? Oh. Paano paharap si BP Inday Sara? Malita Committee kayo diyan, di ba? So hindi siya po pwedeng humarap diyan kasi nga si Jelber Ruestro, ano ang makukuha mong justice diyan? Yung asawa nga niyang wanted sa kasong rape itinago niya, di ba? So yan, mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong si Marcos Jr. Ay takot na takot po, mga kababayan. Sumagot na doon sa Supreme Court, pero takot po sila na magpa-hair follicle drug test. At ito, yung UN na po, mga kababayan, formal na po na kinukundina itong ginawa ng ICC. At ang tindi nito, mga kababayan, mayroon na pong mga description kung ano po ang mga basihan kung bakit po ginagawa ito ng UN ngayon, mga kababayan. Grabe, isiniwalat na po dito. At ito pa, si Senator Bato, ang interview
ay si Attorney Jimmy Bundok ang interview dito kay Sis Drilon na talaga naman tingnan nyo, gigil na gigil si Sis Drilon, mga kababayan. Because he was running in the stairs and, even tripped. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you, and then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang, and then next time na lang, and then next time na lang. They did not serve as a warrant, no? So until okay, but if we'll be arguing till tomorrow. But just No, the but same, that's very important to concede. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody of the Senate to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? no, serve as the warrant. Yun yung tanong po. Yun yung, in the end, the most important question. He showed think up to vote, to cast his vote for Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. A little correction, it was the president, of course, President Duterte was Of the course, chief sir, architect. pero Yung nag-withdraw. Ngayon, pagdating po but kay we thank Senator you for your Bato, time. I'm sorry we don't. Grabe, mga kababayan, tong si Drilon, pinagpipilitan po talaga nitong si Sis Drilon ang kanila pong kagustuhan na arestuhin talaga si Senator Bato. Pinaggigiitan lang naman dito ni Attorney Jimmy Bundok na dapat magpakita po sila ng warrant. Ikaw nga, Sis Drilon, kung aarestuhin ka at wala namang warrant sa'yo, papayag ka ba? Hindi ka ba maghahanap ng warrant? Yan po, mga kababayan, ang kaibahan po ng mga mainstream media at mga social media vloggers. Kasi tayo dito, bagamat bias tayo papunta sa mga Duterte, pero tinitingnan pa rin po natin. Ako man, lagi po akong nakasandal, bagamat organic po tayong supporters ng mga Duterte, pero kailangan pa rin po natin sumunod sa batas. Ano po yung batas? Yung batas, kailangan bago ka mag-aresto, maglabas ka ng warrant. Di ba, mga kababayan? Lumalayo na pala tayo, di pa nakapag-intro. Intro muna tayo, mga kababayan. Maraming salamat po muna sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, naglalagay at nag-share sa ating mga video. Kung bago ka lang sa akin channel, inananyahan kita, pakisubscribe na rin, pakipindot ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Wala pong bayad yan, kabayan, at malaking tulong po yan sa amin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob. Maraming salamat. Tuloy na po tayo sa detalye ng ating pag-uusapan. Mamaya, unahin po muna natin ito na ang mismong UN na po, mga kababayan, ang umaksyon, umaksyon na po dito tungkol nga po dito sa kay Tatay Digong. Ito kasi napakaganda nito, mga kababayan. Kailangan mo muna natin malaman ito kung ano na po talaga, ano ba talaga ang ginawa nila kay Tatay Digong at ano ba ang mga sinasabi ng UN dito sa ICC at dito sa Marcos Jr. administration. Ito po, mga kababayan, ayon nga dito kay Buljak, breaking news, Marcos Vangag administration inakusahan sa United Nations na ginagamit ang ICC laban kay PRRD. Isang explosive written submission ang inihain sa UN Human Rights Council kung saan diretsahang inakusahan ng ang administrasyon ni Vangag Jr. na ginagamit umano ang ICC bilang sandata sa political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa oposisyon bago ang 2028 eleksyon. Nakasaad sa dokumento na ang umano'y 20 milyong impeachment bribery, ghost flood control projects, pagkawala umano ng bilyong pondo, pagbibenta raw ng gold reserve ng bansa, at paggamit umano sa ICC para durugin ang political rivals. Hiniling din sa UN Human Rights Council na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni PRRD at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at international law. Question din ng dokumento ang drug war, death figures at sinabing hindi umano sapat ang forensic at judicial verification sa mga numerong ginagamit laban kay PRRD.
hindi po talaga sapat yon at hindi po yun tama yung mga forensic na ginamit lang nila mga kababayan. Bakit? Yung isa nga doon, yung video, kuha po yun ng CCTV nung panahon na parang dinidimo po ang CCTV dyan sa Davao tungkol doon sa may naganap na krimen. At yun, ginamit nila yun, napasihan di umano, mga kababayan, para sabihin na ito, ayun, talagang inaano ni PRRD yung pagpatay dyan sa Davao nung panahon ng mayor pa siya. Di ba isang malaking katangahan yun? Biruin mo, isa kang international court, isa ka palang international na tanga. Grabe ano mga kababayan. Pero itong katangahan ngayon na to, binaliwala po ito ng mga nagsasabing mga mahuhusay daw ng mga abogado sa ating bansa at sa ibang bansa. Biruin nyo, international judge kayo, nagpakatanga kayo sa ngalan ng magkano. Nakakahiya, di ba mga kababayan? Kita naman sa video na pinakita nila, di mo lang po yun, hindi naman po yun utos ni Tatay Digong. Dinidi mo yun na pinapakita yung pinaka-high-tech na CCTV. Di ba? Ito po yun mga kababayan, ang laman yan, no? General Assembly, ayan po, May 2026, 20, ayan, 20, oh. XX, di ba? Yung XX, di ba mga kababayan, 20 yan. 10-10 yan, di ba? Yung X10. O, kaya ayan, no? 62nd session, June 15, July, 15 June, 10 July 2026. Agenda item 3. Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social, and cultural rights, including the rights of the development. Written statement submitted by International Career Support Association, a non-governmental organization in special consultative status. The Secretary General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council Resolution 1996 13. May 19, 2026. So kahapon po ito mga kababayan, ano ho, in-issue, no? Issued as received in the language. Yan. Mga kababayan, ito po yun. Formal na po, no? Ito po sa UN. Ayan po yan mga kababayan. Ito po ang mga laman nito, no? Comprehensive submission regarding the arbitrary detention former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. Ayan po mga kababayan. Instrumentalization of the ISIS in domestic political warfare, violation of the Rome Statute. Ayan mga kababayan. Kayo na po ang bahalang magbasa nito, no? Screenshot nyo na lang. Ayan po yan kasi mahaba po ito eh. Ayan, kumpleto po yan yung Tagalog kanina na ipinost ni Buljakan. Yun na po yun, no? Sinamarize na po sa Tagalog. Pero ito po yung laman yan para hindi po tayo ma-pick news, ano ho? Ayan po yan mga kababayan. Yung English po kasi ito lahat, hindi ko na po pwedeng ma-translate ng buo at mabasa natin. So kasi napakahaba niyan mga kababayan, ano ho? So, yan. Ang ICC po ay inaakusahan ngayon na ito daw po mga kababayan. Yung bribery na 20 million impeachment kay BP Inday, ghost flood control, ano pa ba, yung kung ano-ano ang mga ginagamit ito ni Marcos Jr. na ICC para gipitin ang mga Duterte, mga kababayan. Yan po yan, ano ho. So, ito, punta na tayo dito mga kababayan. So, iwan na natin yan. Yung basta sa UN, ito po yun, ha. Sa UN mga kababayan ay binibira na po ngayon ng ICC. Ngayon, ano po ang mahalaga dito? No? Ano po ang importance nitong ginagawa ngayon ng international or human rights sa UN? Ang mahalaga po dito mga kababayan, bagamat hindi po ito ngayon maka-aksyon or hindi po ito ngayon agad mangyari na ma-aksyonan dahil nga po sa, siyempre magkasabwat po ngayon ng ICC at saka itong si Bangag, di ba? Itong Marcos administration. Dahil nga po sa ngalan ng mali-malita, ayon doon sa mga Marines, di ba? Ngayon, pag hindi man po ito ngayon ma-aksyon na, huwag po kayo mag-alala mga kababayan. Malapit na po. 2028, sigurado naman po tayo na si BP Inday na po ang mauupo. Ito ngayon, hindi man ito ngayon matakil, pagdating po ng 2028 at si BP Inday na, gagamitin po ito. Isa po ito sa mga gagamitin na sasabihin na may mga kaso na po na nakasampa dito sa ICC, no? Na itong sabwatan na ginawang Marcos administration.
So may mga basis na po tayo. Tandaan po natin mga kababayan, narinig ko kasi itong dun sa impeachment eh. Yung sa impeachment kasi, parang ang ginagawa nilang rason doon kay BBM kung bakit hindi po siya in-impeach nitong mga kakampi niya kasi daw, ay wala pa namang kaso, di ba? Wala daw po kaso. Bagamat may kaso na nga sinampa, hindi pa rin nila inunor yun. Kundi, walang kaso ang sinasabi nila doon. Pero may kaso talaga si Marcos Jr. Diyan nga po sa ginawa niyang pagkidnap kay Tatay Digong, di ba? Pero binaliwala yan. Kaya ang sabi nila, wala pa namang kaso kasi nga wala pa daw final decision ng Supreme Court. Di ba? So, tinuturing pa rin nilang walang kaso yon, bagamat mayroon na. Ngayon, hindi na sila makakalusot pagdating naman, pag gamitin na po ito kasi nga international po ito. Ano ho? So yun lang po para sa akin yun lang po ang kahalagahan nitong mga ganitong hakbang. Parang tayo, madami sa atin ang mga naiinip, di ba? Tayo, isa rin tayo sa nananawagan noon na rally tayo, punta tayo doon. Nagtsatsaga tayo, di ba? Marami sa atin sumasama. Yung iba naman sasabihin, ay, may mga makikita tayo sa comment section, yung hindi pa nga pumupunta doon, sila pa ngayon malalakas nagsabi, puro lang rally, wala namang mangyayari, di ba? Mga ganon, di ba? Ang totoo mga kaubayan, may nangyayari po. Kasi kung wala pong nag-rally, sa tingin nyo kaya hindi ito mangyayari ngayon ng ganito? Sa tingin nyo kaya hindi mapipigilan ang gagawin nila? Una na po mga kababayan, ang importansya ng rally na naganap noon, yung unang-una, yung hakbang ng maisog doon sa Davao. Bakit? Naku, wala na tayo ngayon, maniwala kayo. Wala na sa ating pwede magsalita. Kasi si Tambaluslos na ang hari sa ating bansa. Tinutulan ni Tatay Digong yun sa pamamagitan ng rally. Yung PI ni Tambaluslos, naalala nyo? Kung kung walang nag-ingay noon na pinangunahan ni Tatay Digong, nasaan tayo ngayon? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo, baka namundok na tayo lahat. Di ba? Kasi wala na Balik na tayo sa martial law, maniwala kayo mga kaubayan. Kaya itong ginagawa nating rally, bagamat sa tingin natin parang lagi nang tayo dihado, tayo ang pagod, tayo lagi ang gumagastos tayo. Kasi parang kanya-kanya tayo, di ba? Na pamasahe, pangkain, kanya-kanya tayo diskarte. Wala namang nagbabayad sa atin So parang napapagod ang iba at sinasabi, walang nangyayari. Mayroon po. Kasi kung wala pong nagrarally, tapos tayong lahat numpa. Okay, sige, iwanan natin yan. Okay, so yan din po ito. May halaga po ito, hindi pa nga lang ngayon agad-agad. Ayahan nyo, kasi nga magagamit po ito pagdating na ni BP Inday. Okay? So ito na mga kababayan, punta na tayo dito sa isa natin pag-uusapan. Sabi dito, no, ito pong ang ano ngayon mga kababayan, ang OSJ or si Marcos, kay Marcos kasi yan yung OSJ, di ba? Attorney ni Marcos yan. Attorney ng gobyerno yan. Sabi dito, hair follicle test petition laban kay Marcos Jr. posibleng dinggin ng Korte Suprema. Legal expert nagpaliwanag ayon sa legal analysis, maaari ituring ng Supreme Court na constitutional issue ang usapin kung makikitang maepekto ito sa kakayahan ng Pangulo na mamuno sa national stability. Kasi nga po, ang sagot po ng mga kababayan, ang sagot po ni OSJ o itong abogado ni Marcos, nasasabi po natin, abogado po ito ni Marcos, hindi na po ito abogado ng Pilipinas, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, si Marcos ang kanyang pinagtatanggol, hindi naman po ang bayan Ayon po kasi sa ating saligang batas, dapat questionin, dapat talaga mag-present si Marcos ng kanyang kalagayan pangkalusugan. Kaso ayaw niya at gamit pa itong OSG. Kay Marcos lang yan, hindi po yan sa mga Pilipino. Kasi kung sa mga Pilipino dapat mismo si OSG magsabi sa Pangulong Oy Marcos, Pangulo, kailangan mo talaga dumaan sa hair follicle drug test. Dahil nire-request po yan ng ating mga amo, taong bayan. Sinasahuran po tayo sa tax nila Diba? Lalo na yung mga OFW, mahiya naman tayo. Nagkukuskus-kus nang iniduro yan doon sa ibang bansa. Pagkatapos, tayo dito, nag-aadik-adik lang. Diba? Diba mga kababayan? Ayon yung kanyang ate. Ito. Ayon sa legal analyst ni Attorney Anthony Ludal Vivista, may petisyong isinampa sa Korte Suprema para hilingin na sumailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hair follicle drug test. Ngunit, hiniling ng Office of the Solicitor General, OSG, na ibasura ito. Dahil ayon sa kanila,
may presidential immunity ang Pangulo habang nasa pwesto. Yun daw ang rason kasi may presidential immunity daw. Walang legal standing ang mga petitioner. Walang provision sa konstitusyon na nag-uutos ng drug test sa Pangulo. At political issue umano ito na hindi dapat pakialaman ng korte. Ipinaliwanag naman sa analysis na hindi simpleng kaso laban sa Pangulo ang usapin dahil hindi naman ito humihingi ng danyos o pagpapatalsik sa kanya. Correct mga kababayan, ang ganda no? Ang sentro raw ng issue ay kung nananatiling fit o may kakayahan pa ang Pangulo o gampanan ang kanyang tungkulin. Binanggit din ng Article 7, Section 12 ng Konstitusyon na nagsasabing dapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kapag may seryosong sakit. Kaya para sa may akda, malinaw na public concern ang health condition ng Presidente. Tinalakay rin ang argumento ng OSJ na walang direktang pinsalang naranasan ang mga petisyoner. Ngunit ayon sa analysis, dati nang niluwagan ng Korte Suprema ang rules on legal standing sa mga kasong may transcendental importance gaya ng Upusa versus Facturan at Francisco V versus House of Representatives. Dahil hawak ng Pangulo ang sandatahang lakas at pamahalaan lalo na sa panahon ng crisis, sinabi ng may akda na may karapatan at interes ang publiko na malaman kung maayos pa nitong nagagampanan ang pamumuno. Ayon pa sa analysis, may legal basis ang argumento na political question ito na dapat iwan sa Kongreso at Gabinete sa ilalim ng Article 7, Section 11. Pero binigyan din na maraming beses nang nakialam ang Korte Suprema sa sensitibong political issues kapag may usaping konstitusyonal at pambansang katatagan. Tulad ng mga kasong Araulo versus Aquino at Republic versus Sereno, excuse me. Kaya posibleng umano ideklarang justiciable ng Korte Suprema ang usapin kung makita nitong may epekto ito sa national stability. Gayunman, sinabi rin sa analysis na kahit maglabas ng utos ang Korte Suprema para sumailalim sa test ang Pangulo, maaari pa rin itong tanggihan dahil hawak niya ang kapangyarihan sa executive branch, pulisya at militar. Pero kung unanimous ang ruling ng Korte Suprema, maaari raw itong magdulot ng matinding political pressure, dagdag na public scrutiny at posibleng reaksyon mula sa Kongreso at mga membro ng gabinete. Ayan mga kababayan, mayroon pa palang pangyayari or mayroon palang article sa ating batas na sinasabi, ang sinasabi rito, no, kung may kakayahan pa ba ang Pangulo na gampanan ng kanyang tungkulin. Binanggit din sa Article 7, Section 12 ng Konstitusyon na nagsasabing dapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kapag may seryosong sakit. Kaya para sa may akda, malinaw na public concern ang health condition ng Presidente. Ito pala mga kababayan ang dapat nilang sagutin ni Marcos Jr. Article 7, Section 12. Ayon sa Konstitusyon, kailangan pong ipaalam kung mayroon po siyang seryosong sakit. Malinaw po yan kasi public concern po yan mga kababayan, yung kanyang health o kanyang kalusugan. Ito po pala ang ating sandata laban dito kay Marcos Jr. mga kababayan. Una, hindi naman po papatalsikin dito si Marcos at wala naman pong pagkakulong at wala naman pong danyos. Kailangan lang po natin gamitin ang Section 12 ng Article 7 ng batas na nagsasabi nga pong kailangan niyang ilabas, kailangan niyang ipaalam ang public health concern niya. Delikado po ito mga kababayan kasi kung magpapatuloy pa ito na ayon kay Senator Amy, umaga tanghali, illegal na pulburon ang ginagamit dito, saan kaya tayo pupulutin? Baka hindi na tayo umabot sa 2028. Kaya pala mga kababayan, ang nangyayari ngayon, puro po baliktad
ang nangyayari sa kanyang mga sinasabi. Ang sinasabi niya walang MBI, pero ang mga nangyayari may MBI. Di ba? Ang sinasabi niya, hindi na tayo makikipagtulugan sa ICC at hindi tayo tutulong sa investigasyon at huhulihin natin. Bawal yan na mag-conduct silang investigasyon dito. Pero ang nangyayari, mismong si Trillanes nangunguna para punta, si Tory noon na isang general, sila mismong nanguna para ipadala or kidnapin si Tatay Digong sa Daig. Baliktad po ang nangyayari ngayon mga kababayan. Wala daw MBI, wala daw baril, pero may mga baril ang mga MBI. May nahuli pa ng driver kuno. Volunteer lang kuno. Huwag nyo kaming lukuhin. Hindi po kami pinanganak kahapon. Wala daw baril. Katulad din nangyari doon sa QGC, wala daw baril. Anak ng titing, si Tory pala pumunta doon walang baril. Baka tinuli yan doon ng baka tinuli yan ng mga lumad si Tory kung pumasok yun doon na walang baril. Tapos nang gulo doon sa QGC, di ba? Nanira yan ng kagamitan doon sa QGC. Ayan mga kababayan. Yan po, yan no. Tsura niyan, di pa ba yan bangag? Di ba? So, tingnan natin mga kababayan kung hanggang saan ang tigas ni Marcos Jr. At nitong kanyang julalay na itong si OSJ na nangamuti ito doon sa oral arguments. Nako, ang hirap maging tagapagtanggol talaga ng kaya pala mga bangag vloggers hirap na hirap magtanggol sa kanila eh. Di ba mga kababayan? Kaya pala hirap na hirap talaga magtanggol dito kasi nga wala eh. Pabago-bago, paiba-iba eh. Ito lahat ng kanya mga sinasabi, baliktad po ang nangyayari. Yan po ang palatandaan ng gumagamit po talaga ng illegal na pulburon. Di ba? O, yan mga kababayan. Isa pa, bago natin tunguhin itong ibang issue, tapusin muna natin. So, ibig sabihin ngayon mga kababayan, natatakot po itong si Marcos Jr. na magpa-hair follicle drug test. Ngayon, kung takot ka, kung hindi ka takot, kung hindi ka gumagamit ng illegal na droga, Marcos Jr., bakit takot ka magpa-hair follicle drug test? Yan mga kababayan. Hindi ka naman pala gumagamit, bakit ka takot? Hindi ka pala guilty, di ba? Bakit ka takot? Nabaktuyo kayo ngayon. Ngayon, yung sa impeachment, walang problema yon. Harapin na ni BP Inday yun sa Senado. Walang problema. Wag na kayong ngayon. Nabutata na kayo ngayon. Ito, punta na natin to mga kababayan. Ito naman, may maganda ditong post itong Daily Tribune, mga kababayan. The Supreme Court, sabi dito. Basahin lang natin mga kababayan kasi na-curious ako nito ang galing ng sumulat, sabi ni Dare to Ask. Basahin nga natin ito kanyang sinabi dito. Dear Supreme Court, nice title by the way, Supreme. Not kind of okay court. Not adequate court. Ito mga kababayan, translate ko na lang sa Tagalog I-chat GPT natin para mas maganda. Kasi na-curious ako dito kaya sabi ko para mas maunawaan natin, i-Tagalog natin para mas maunawaan ng lahat. Ito po mga kababayan, tinagalog, pinatranslate ko na. So sabay-sabay natin na pakinggan babasahin ko na lang. Mahal na Korte Suprema. Ito po ay galing po ito mga kababayan sa Daily Tribune Ito po, Daily Tribune 15 hours ago. Pakinggan po ninyo. Ganda po nito. Ang magandang titulo sa totoo lang, Supreme. Hindi medyo okay na hukuman. Hindi sapat lang na hukuman. Hindi rin posibleng mahalaga na hukuman. Kayo ang Supreme. Pinal. Pinakamataas. Lugar kung saan dinadala ang pinakamabibigat na tanong ng bansa para magkaroon ng huling pasya. Kaya naman, nakakagulat itong buong sitwasyon kay Bato. Ito kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Isipin ninyo, ilang dekada kayong nagsikap para maging pinakamataas na otoridad sa hudikatura ng Republika. Tapos, sa pinakamalaking crisis moral ng bansa, ang tingin ng lahat ay ibang bansa. Parang baka mas matalino ang mga Dutch o ang
mga Frances. Wait muna mga kababayan para mas maunawaan ninyo ito. Maganda siguro ipalabas ko na itong kay Sis Drilon at saka itong kay Attorney Jimmy Bundok. Mas maganda sigurong mas maunawaan natin ito yung mamaya. Mas maganda ito muna ang panuorin natin para saka tayo magpunta dito mga kababayan sa babasahin. Mas maunawaan ninyo ng maganda. We speak now to Attorney Jimmy Bondok, one of Senator Bato's lawyers. Good evening, Attorney. Good evening po, Ms. Ses, Ms. Pauline, and Ms. Sean. So, nasaan po ang inyong kliyente na si Senator Bato? We have repeatedly stated very sincerely and earnestly, no, we do not know, and I think it is intentional on the part of our client, siguro po, to safeguard all of us, no, and all of his loved ones. So he has not gotten in touch with you since he left the Senate in the wee hours of the morning of, is it Wednesday? Thursday. May 14. Thursday po, parang, I think the report was 2:30 a.m., which is just about 50 minutes after I left the Senate building. He put you in an awkward position where you were, telling reporters you had just seen him and then he often left. Doesn't that, don't you question your client's actions to have put you in a spot? Well, awkward is not the word I would use. No, I think it's just I was just not informed of his strategy, but it also shows that both of us lawyers of Senator Bato really were not into any conspiracy, no, to take him out of the reach of his accusers. But that said, we do believe that Senator Bato was well within his rights anyway, no, to go wherever he pleases, because again, we have contested the use of the term fugitive, no, because he is not in our legal interpretation. Why isn't he? When it's very clear in the manifestation of the Solicitor General to the Supreme Court that he is evading a legitimate warrant of arrest, which is lawful by virtue of RA 9851, which preceded our signing of the Rome Statute, even if we had withdrawn from the ICC. Ms. Ses, for the enlightenment of everybody, no, including myself, we have to remember that this is a pending case before the Supreme Court, no? And when they asked for the comment of the OSG, that is precisely what it is. It is a comment. It is their position. It is not a judicial declaration of the legal status of our client. So yun po yung, kumbaga po sa kaso, kami po ay may hinain at yan po ang kanilang sagot. So katulad po ng kahit anong Opo, kaso. pero ano pong sagot ninyo Oo. dun sa posisyon ng gobyerno na siya po ay isang fugitive? At Yes. bakit po hindi? Bakit sinasabi niyong hindi po siya fugitive? Kasi po kapag tumatakbo po ang isang tao mula sa batas, kailangan po malinaw kung ano po ba yung batas na tinatakbuhan. Kung ang tinatakbuhan po niya ay local na batas, yun po, tama po, fugitive po siya. Pero Correct. pag ang tinatakbuhan niya po ay yung International Criminal Court that we do not recognize, no? And lalo na po yung arrest warrant which was not properly processed, no, within the all applicable laws, na mahaba pong usapan yan, then he cannot be a fugitive. I would like to invite you, Ma'am Ses, if I may be given a little more time. I would like to invite you to imagine a scenario where hindi na po dumadaan sa ating mga korte ang mga warrant ng international, no? Kapag nangyari po yan, kung sino na lang po yung nakaupo, pag may kalaban po sa politika, no? Kung kakasuhan dito, mahaba yung proseso sa piskalya, sa korte. Pero pag kinasuhan sa ibang korte, you just ship him out at maduduterte po yung kalaban nila. And that is exactly the evil that we're trying to avoid for the sake of the sovereignty of our But let me answer you also, attorney. Why are ma'am. you coloring this with politics when the case here involves the drug war victims during the time that he was PNP chief? And there is a law, RA 9851, not just because the Soljan is saying that there is, but there is a law. And Yes. for you to, I think the facts are being twisted here and we're being confused that this is just politics. It's really a case that he is answerable to. That's why the country had to seek the help of the ICC because wala pong recourse ang mga victims dito sa Pilipinas. But just the same, flight is guilt. Why does he have to leave the protective custody of the Senate, supposedly, to go into hiding when he was given to the discredit nga of some of his his colleagues were criticized for granting that protection to him, and then he fled. How I do you hope I explain can- that?
Yes, ma'am. I hope I can convince some of you to keep at least an open mind here because We want to listen to your arguments, but they Thank you. don't seem Thank you. sound. Give me some time, I'm ma'am. sorry No. to say. But No, why, just give me why some are you time, coloring it because- with politics? No, when I'm not. may I'm not. kaso po. No. You asked me Okay. a multifaceted question, so let me answer the facets one. Why are not you are coloring the politics? May kaso po. Anong kaso, Sis Drilon? Anong kaso sa Pilipinas mayroon? Ang tanga lang no? Ang tanga lang talaga mga kababayan. Sorry Sis Drilon pero maganda siguro para diretsahan. Ang tanga nyo lang, no? Saan kaso ang sinasabi mo? Ha? One by one, First of all, we have inspected the journals of the RA 9851 and that is part of our comment. Nakalagay po sa journals yung pag-uusap po ng mismo mga senador. Sila po mismo, si Senator Gordon in particular, sinabi that RA 9851 is not an enforcement mechanism for the ICC. It was meant to define the crimes against humanity and other crimes to be codified here and to be tried here. Basahin niyo po. I invite you para po mabuksan po lahat tayo, ma-enlighten tayo. Basahin Meaning, nyo. accountability will be pursued. We want that. We want that, says. But it has to be here. It has to be here because our courts are functioning and RA 9851 instructs us to do so and including the Senate journals and the Senate deliberations. Nandun pa nga po yung mga senador na hindi ko napapangalanan na ngayon nakaupo muli. Sila po mismo, si Senator Legarda included, they all acknowledged that RA 9851 is not a surrogate arrest mechanism for the ICC. It was meant to criminalize those crimes here in the Philippines and to be tried here in the Philippines, Ma'am says. I beg you to read the Senate journals. Okay. Attorney Bondoc, let's take a look at 9851, no? Because ang, Yes. ang Masama na ang yung ngiti ni ngiting na siya mukhang hindi niya talaga tanggap yung paliwanag ni attorney. Ewan ko po mga kababayan. Borong mayroon na silang may nakahanda na silang nakasaksak sa utak nila na ito lang dapat ang paniwalaan natin na hindi na tayo tatanggap. Nagpa-interview pa kayo. 'Di ba? Nag-interview pa kayo kung ayaw niyo naman tanggapin pala ang paliwanag at sagot ng in-interview ninyo. ang pinakabutas, kumbaga, na nakikita ng mga ibang kritiko dyan, ay Opo. wala nga daw mechanism. Kumbaga, Yes. ginawa itong RA 9851, correct me if I'm wrong, Yes. in preparation for our accession to the Rome Statute, right? Tama po And yan. then, pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon, nawala na tayo doon sa Rome Statute. I guess parang nakalimutan na nila gawaan ng parang instruction Tama manual, guidelines. Yun po ba ang hinahanap ninyo specifically sa Korte Suprema? At malinaw ba sa mga pleadings na naisumite ninyo na yun talaga yung hinahanap ninyo? Kasi medyo madami din, may TRO dito, may ganon. What exactly are you looking for? You've already taken the words out of our petition, ma'am, no? Kasi ang unang daming sinasabi is since there is no enforcement mechanism para po magdala ng ating citizen sa ICC, bukas na bukas po yung korte natin na itry siya dito. Dito po siya itry. And of course, we urge our lawmakers and even the Supreme Court, pwede po sila in their rulemaking power to craft these laws on surrender as they did for extradition, no? So pwede po. And the reason why complicated yung petition is alangan naman pong hindi kami humingi ng TRO. Wala Because nang TRO po because- walang TRO. So, Yes, but we are the duty way bound, is ma'am, clear says for him to be arrested. And if he, as a lawmaker, he should at least The way is clear to be for him to be arrested. Wala daw TRO. Oh. Mga kababayan, paano nga magbibigay ng TRO ang korte? Hindi nga korte na Pilipinas ang may gawa niyan. Korte nga yan doon sa planeta ng ni Ridon, ni Cookie. Di ba? face the music and not go missing. After Ma'am, voting, after casting his vote in the Senate, he disappears. Alam niyo to, tandaan niyo to mga kababayan, itong mga mainstream media, yung mga abogado ngayon, nag-abogado, nagtatali-talinuhan, yung mga magagaling ngayon, yung mga mayayaman ngayon, na wala silang bukang bibig kundi ICC. Itong mga patid mga ito, ipaktuyo natin ito mamaya pagdating ng araw. Pag nagrereklamo sila sa korte natin, nagpupunta sila sa korte, doon kayo sa ICC. Pati yung kukuha ng MBA clearance, sa ICC kayo kumuha. O hindi kayo sa ICC kumuha, sa recto. Kasi doon nagpapagawa si si Matibag, di ba? Ma'am says, I understand your passion, but it is still our legal It's a stand. question po. It's a question, and, even we our, expect more of our lawmakers. His Yes. action is really compared to other legislators who surrendered, even at the Senate, who faced the music and waited to be cleared by courts of law. I- Courts of law saan?
'Di ba? Yung ibang mga senador, mga kababayan at mga congressman nakasuhan dito sa ating bansa. Dito sa ating bansa sila may kaso, hindi doon sa hindi naman bansa yung animal na ICC na yun, kangaroo yun, MPE yun na korte. Gago ka ba? Ay, sorry po ah. I invite you, ma'am, to... Can't he do the same? I invite you, ma'am, to imagine this scenario. No? For example po, just in case, i-declare po ng Supreme Court, and we are, as lawyers, we cannot do that, no? But we are just imagining na ma-declare nga na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Pero, Paano po yes, but we ma-declare? don't know Kailan that yet, right? mangyayari? Yes, no, but we don't know that yet, because there's a difficult question of law. Because if this were settled, hindi na po hihingi ng Supreme Court ang comment ng OSG, di-decide na nila, no? Pero because nakabinbin po yung kaso na yan, let's just say the decision goes in that favor po nila si Bato In the at dinala meantime, na he po. goes his merry way in hiding. Why not do his duties in the Senate? Pinahiya Yes, po because- kayo eh. Kayong naiwan ditong nag-explain sa amin. Yes, if well, Hindi it's ba? okay. How do you We don't- feel we as don't a mind. lawyer for this person who Hindi po pinahiya si Attorney Jimmy Bundok. Ha? Pinagtatanggol nga kami. Pinagtatanggol nga tayo ni Senator Bato sa ginawa niya eh. Kayo ang nakakahiya. Kasi hindi naman kayo under ng ICC, nagpapa-under kayo. Di ba? Tayo proud nga kami. Kayo lang nakakahiya. Proud kami sa ginawa ng Senator Bato. Oh. is, I don't know where he is. You're Well, you're if still he- defending him. Well, that's the job of a lawyer, ma'am. Kasi kailangan naman po hindi ko siya i-defend. Hindi, but, pero but kasi, di ba, parang, sige, Ay, tama. Ang logic nito ni Sister Rio, nakuha na naman ni Congressman, Attorney Jimmy Bundok, di ba? Siyempre, lawyer yan eh. Ano naman to si... Di ba, marami namang mga nahatod. Ikaw talaga, sablay talaga mga kaubayan, mga mainstream media, no? Sumasablay talaga sila pagdating dito. Naalala ko lang tuloy yung mga Marines na sinasabi niya may mga mainstream media na may malita. Sino kaya yun? Na-excite ako no pagdating na ng hearing sa Senado. Sino kaya sa mga mainstream media ang mga tumanggap ng malita, mga kababayan? Hulaan nyo na nga kaya. Hula-hula lang ha. Wag po tayo magano ha. I-alias nyo lang. Alias nyo lang, wag nyo diretsa yung pangalan. Baka kasuhan tayo. After all, hindi pa lumalabas yung hearing eh. Pag nag-hearing na sa Senado, no, sa Blue Ribbon, sino kaya ang mga, na-excite na ako, sino kaya ang mga mainstream media, pati mga vloggers, ang mga tumatanggap ng mga mali-malitang pera ng bayan? tama na kayo kung gano'n. Hindi ko naman pwedeng kung sabihin. nag-aantay siya ng magandang desisyon ng korte, bakit kailangan sa in the dark? Yeah, You ma'am, know? because ma'am, this is the key phrase, no? Because there is a difficult Talagang, question of law. This is not just a random phrase. talagang ginadji talagang the door. Talagang ginadji talagang makuha sa Senator Bato para makidnap nila papuntang dahig. No, this is jurisprudential, no? Because there is a difficult question of law. We all know, ma'am, bilang mga tao, bilang human beings, there are some gray areas in the law, no? Kung minsan po merong mga na-arrest na unlawfully. Halimbawa po, yung gobyerno, isang linggo po nilang sinabi na wala pong NBI agent na mag-a-arrest kay Bato, wala silang intention. Yet, may mga pumasok doon, binugbog po yung isang sergeant at arms, nag-a-announce ng intention nila to arrest Bato. Tapos sinabi po ni Director Matibag, wala pong NBI doon, biglang meron po. So, because of these diba? actions taken together, tas nagka-shooting pa, then there is reasonable grounds to believe on the part of my client that there might be an unlawful arrest in motion. A No, so shooting meron that pa yung that actually may have been scripted by his own camp. Hindi po. Kung kasi po kung scripted po yun, ibig sabihin po kinausap nila yung NBI. Ibig sabihin po in cahoots yung NBI para mag-drilling doon sa kabilang panig po ng Senate sa GSIS. Anyway po, we're talking I about find the that actuation. Tinan nyo, huli siya doon, mga kababayan, di ba? Huli siya doon kasi nag-open na naman siya ng isang maaring maging scripted daw. So ibig sabihin, pagka sinundan siya ni Attorney Jimmy Bundok, kung scripted yon, so ibig sabihin, pati itong NBI, mga kababayan, kasabwat. Supply, kaya tingnan mo, ayaw niya na kaagad eh. Umalis na kaagad siya doon sa argumento na yan eh. Balikan lang natin ang saglit ha. Galing no? Talino, mahusay ito si Attorney Jimmy Bundok. Talagang dapat ito naging senador eh. no, His hindi po. Hindi po. Kung kasi po kung scripted po yun, ibig sabihin po kinausap nila yung NBI. Ibig sabihin po in cahoots yung NBI para mag-drilling doon sa kabilang panig po ng sabihin po. Actually, Unlawful arrest in motion. a No, so shooting meron pa yung that actually may have been scripted
by Oh, no, his hindi po, own hindi po, camp. hindi po. Hindi po, hindi po. Kung kasi po, kung scripted po yun, ibig sabihin po, kinausap nila yung NBI. Ibig sabihin po, in cahoots yung NBI para mag-drilling doon sa kabilang panig po ng Senate sa GSIS. Anyway po, we're I talking find about the that- actuations of the good of Senator Bato. Yes, de but la for Rosa. them to stage that shooting, that means sila po yung kinausap nila yung driver na si Oragon para magpaputok at yung mga NBI para mag-drill. I think we should be beyond that, no? Hindi po staged yun, at least not by our camp. And attorney, has Senator Bato de la Rosa, or kahit kayo po as his lawyer, ever considered na mag-surrender na lang po siya sa ICC? Because some critics are pointing out that his actions are actually Isa pa doon, tanga na to eh. Mag-surrender na lang sa ICC. Ang tanga rin talaga. Ang tatanga, mga sorry, pasensya na kayo. Ang gaganda nyo pa naman, ano? Ganda nitong sumabat pa eh. Alam mo, maganda ka na eh. Huwag ka nang maging pangit pa. Pumapangit kayo sa argumento ninyo, sa totoo lang. Si Drilon, si Drilon, nahangaan ko ito, napakahusay din ito magtanong, pero alam nyo, nagiging bobo kayo. Hindi, sa totoo lang, mga kaubayan, nakakahiya. causing more harm than good. It could end up becoming unproductive, not just for him, but even for the case of former President Duterte before the ICC. Yes, ma'am, if you were a relative, no, of Senator Bato or anyone similarly situated, no, and alam niyo po that pwede siyang ma-Duterte, no, pwede po siyang to languish in some faraway cell for under a court which we claim has no jurisdiction, no. Tapos eventually lumabas po kunyari yung desisyon ng Supreme Court na wala nang jurisdiction yung ICC sa atin. Ano po magagawa natin para po ibalik sila? It is an irreversible damage, no, not just upon our client but the sovereignty of the Philippines. Ang siguro po, sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto nyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto nyong tanungin namin? Ang gobyerno kasi po, this is the people of It the has Philippines. been tried, versus Bato. even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. This is why... Yan mga kababayan, tinan nyo to tinan nyo, hindi daw kaya ng gobyerno. Alam nyo, nalulungkot ako dito. Biruin yung tatalino nitong mga journalist na ito, itong mga media na ito. Graduate po yan mga yan. Pero nakakalungkot. Sa totoo lang, nakakalungkot talaga mga kababayan. Bakit? Kasi sobra talagang kitang-kita, obvious na obvious. Nakiki-align sila doon sa buwatan. Ha? Hindi po ito pag-aakusa. Ito yung pag-a-analyze ko. Sa buwatan narrative, misleading narrative. So ibig sabihin, kung sususugan natin ang sinasabi nitong si Drilon mga kababayan, you mean to si Drilon, walang kakayahan ng ating Supreme Court? Inaamin nyo nga, kayo na mismo ang nagsasabi na yung ating Supreme Court, wala kayong katiwa-tiwala, katiting. Dahil dun sa narrative ni Boying. Dahil yun ang gusto nyong kunin. Nakikipagsabwatan kayo dun sa narrative ni Boying para insultuhin ang ating judikatura. So kung wala pala tayong kakayahan, ano pa ang kakayahan mo sa mga maliliit na tao? Kung dito nga sa malalaking tao hindi mo kaya, sa mga maliliit wala kang kakayahan. Bigyan na lang kami na kaya ng ICC citizen. Passport ng ICC. Bigyan nyo kami na lahat na lang. Bigyan nyo kami. Bigyan nyo na kami ng passport ng ICC. Punta na kami lahat doon. Kasi doon nyo na gusto eh. Nakakalungkot, no? The victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Hindi, meron po kaming This is na-receive their na own sa- statement. Yes, ma'am. We And received precisely the- why there is an ICC. Yes. Bakit mo akong tatanungin? Bakit mo nga kinukot yun? Ha? Bakit mo nga gustong, yun? Di ba ka dapat ikaw ngayon magtanong doon? Bilang reporter, bilang journalist, karapatan mong tanungin, sir. Ha? Sir, DOJ, bakit ganitong paliwanag nyo? Ibig nyo ba sabihin, wala ka naging tiwala sa ating judikatura? Ibig mo ba sabihin, lumpo, inutil talaga ang ating judikatura? Di ba ka dapat bilang journalist at media, yun ang dapat itanong mo kay DOJ Secretary Boying Remulla that time?
Hindi mo tinanong eh. Ang ginawa mo ngayon, kinuha mo yun, kinot mo ngayon, at sinasabi mo, ito yung pinangbabangga mong argumento dito kay Atty. Jimmy Bundok. Kaya ka tinatanong ni Atty. Jimmy Bundok, bakit po? Tapos ngayon sasabihin mo, bakit akong tatanungin mo? Eh, ikaw kinot mo yun eh. Di matatanong ka. Nak ng dating talaga, oh. I don't know why you are framing it as a diminution part of of ICC. Philippine sovereignty. We're When not a this part of is, the we're ICC, talking ma'am. of the international community here. Hindi Yes, we're isang- not part of the ICC, ma'am. I beg you to understand. We're not part of the Rome Statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, ma'am, yes, says, no? but And- the crimes, may I say also, ma'am. attorney, that the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation. But it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Wait muna mga kababayan ha. Dito kasi sila lagi nagkukubli sa sinasabi na di umano. Ito daw ay nangyari pa nung panahon nung kailan ay sakop pa tayo ng ICC, member pa tayo. So may karapatan pa sila. Ayon pala mga kababayan sa batas din ng ICC, sa Rome Statute din kailangan magkaroon sila ng imbestiga. Halimbawa, nung na-declare ito na hindi na member ang isang bansa katulad ng Pilipinas, dapat nagsagawa sila sa loob ng isang taon, kahit hindi na member, dapat nakapagsagawa na sila ng investigasyon. Wala po silang nagawang investigasyon, mga kababayan. Yung 1 year period, grace period na dapat magsagawa sila ng investigasyon, wala silang naipakita. So doon pa lang maliwanag na mayroon silang pagkukulang na. Sila na ang nagkulang eh. Di ba? Kahit pa sabihin na hindi kasi nga, paano kami makakapag-imbestiga? At least may ginawa kayong investigasyon, may papakita kayong date na ganitong taon nag-imbestiga kami, pasok sa grace period. Bakit hindi nyo ginawa yun? Mayroon ba mga kababayan nagpapakita ng ganito? Wala! Sige nga, isa-isahin nyo yung lahat ng mga madadaldal na mga media at saka mga abogado ko, no? Lalo na yung palso. Di ba? Lalo na yung aklang palso na yon. Walang nagpapaliwanag ng ganito, di ba? Tuloy. Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas mo, no, kunyari RA, merong IRR yung implementing rules. Sa Opo, ICC meron alam din ko po. po Ma'am, yun. sandali lang, this is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because out to of your deference to the client, law. and I'm sorry we're We were running out not of served the time, but I'd warrant. just like to point out, because he was running in the stairs and, even tripped. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you, and then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang, and then next time na lang, and then next time na lang. They did not serve as a warrant, no? So, until okay, it... but if we'll be arguing till tomorrow. But just No, the but same, that's very important no, to no, no, no. concede. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody of the Senate to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? No, serve as the warrant. Yun yung tanong po. Yun yung, in the end, the most important question. He showed think up to vote, to cast his vote for Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. A little correction, it was the President, of course, President Duterte was Of the course, chief sir, architect. pero Yung nag-withdraw. Ngayon, pagdating po Sablay ka na naman doon. Inaano mo na naman si Senator Alan. Ito yun mga kababayan, may video tayo niyan eh. Kay Senator Alan, mahaba na nga lang ito kasi pagkano eh. Pero sablay na naman siya doon. Ha? Dinadrag na naman kay Senator Alan. Ito yun eh. Ito yun mga kababayan eh. Let me just ask you this question. Ito yun. ICC examine this video, no? Ito yun mga kababayan, no? Ito yun eh. Pero sa totoo lang,
dinadrag na naman niya, bangka na naman siya ni Atty. Jimmy Bundok. Saludo ako dito kay Atty. Jimmy Bundok. Ang galing dito niya sa interview na ito kay, kay Drilon, no? Kay Sis Drilon. Bagamat ginadya ito si Drilon para i-justify yung kanilang kalukuhan, yung kanilang conspiracy misleading narrative sabwatang misleading narrative, hindi umubra dito kay Atty. Jimmy Bundok. Parang ganito lang yan, sinabi ni BP Inday noon dun sa HOR na sususpindi kayo ng isang na hindi nyo alam na ang direct niyan na naglagay dyan ay si Marcos Jr. Naalala nyo yun? Di ba yung sususpindi si Laika Lopez? Nabutata sila na ang direkta palang may yun, si Marcos. Yeah. Di ba ang tatanga lang? Di ba? But we thank you Senator for your Bato. time. I'm sorry, we do, one final explanation na lang po, kung pwedeng maikli na lamang. Well, we are just waiting for the government authorities to serve us personal service po nung warrant. And Paano also we po, await- kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? that is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best I'm to be not. You're earnest saying with you want the government to personally serve, but Yes, he ran you took away. us. He ran Gagatal. Sorry, Sorry, nakakaano ako G talaga siya eh. Paano nga ang sinasabi ni Atty. Jimmy Bundok, warrant galing mismo sa government natin. Kaya yabang mo magano eh, sa ICC naman yung bitbit ninyo, gag. Tapos hindi pa nga pinakita yung kay Senator Bato. Hindi rin pinakita yung sa Senado ng NBI. Galing kasi recto, paano niya mapapakita? Ugag. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Pwede Also, naman po. that is what you want, to serve it to you, Yes, and then yes, ano pong gagawin yes. ninyo pag Oh, na-serve na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You'll produce your client? Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po ayaw nilang sundan yung sistema. They're Okay, not so following the law that they're invoking. this is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I understand it Dadaan po sa correctly? proseso, no? Dadapan po sa proseso, sa PCTC and all that, alam po ninyo. I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Very quickly na lang, Attorney Jimmy, ngayon na nawawala si Senator Bato, meron ba kayong way mag-communicate? Because as a lawyer, I imagine medyo mahirap kung hindi nyo man lang makontakt yung inyong kliyente. Are you able to, even if you don't know where he is, are you able to communicate? Wala po, we have had exhaustive discussions anyway before he left. No, so we have enough information para po to build up his case. So and to nagbilin answer siya? po. Nagbilin? Yeah, well, not naman bilin, but we had good meetings and we finished our work with due diligence po. Okay. Okay, Attorney Jimmy Bundok, thank you very much. That was Senator. Ayan mga kababayan. So, ito po yon. Ito na ngayon. Itinagalog na po natin. Ito, mas maintindihan po natin pagka, kaya nga mas maganda na una natin yun eh. Ito pala yun, no? Ulitin ko lang ha. Ito, mabibidyo, bilisan ko na. Mahal na Korte Suprema, ang gandang titulo, sa totoo lang, Supreme. Hindi medyo okay na hukuman. Hindi sapat lang na hukuman. Hindi rin posibleng mahalaga na hukuman. Kayo ang Supreme, Pinal, pinakamataas, lugar kung saan dinadala ang pinakamabibigat na tanong ng bansa para magkaroon ng huling pasya. Kaya naman nakakagulat itong buong sitwasyon kay Bato. Isipin ninyo, ilang dekada kayong nagsikap para maging pinakamataas na otoridad sa hudikatura ng Republika, tapos sa pinakamalalaking crisis moral ng bansa, ang tingin ng lahat ay sa ibang bansa, parang baka matalino ang mga Dutch o ang mga Pranses. Yan yung mga kababayan. Masakit sigurong isipin iyon. Binanggit ni Sis Drilon kahapon ang sinabi ni Buyeng, walang kapasidad ang Pilipinas na litisin ito, kaya pumunta ang mga pamilya sa dahig. Walang kapasidad? Ano ito? MRI machine? Kailangan ba nating umangkat ng espesyal na baterya? May Sintlux ang Pilipinas. Asian, Makati Med, mga world-class na ospital, mahuhusay na doktor, magagandang labi, amoy mamahalin. Pero sa oras na maging seryoso ang sakit, nagsisimula nang bumulong ang mga tao. Baka dapat magpagamot sa abroad. Hindi dahil picky ang mga doktor, iyan ang mas masakit. Ang tunay na insulto ay ito.
Baka mahusay nga ang inyong mga institusyon, pero hindi namin sila pinagkakatiwalaan sa pinakamabigat na kaso. Kung mga maestrado tayo, magagaling tayo. Supreme Court nga ito, pero galit. Papayag kayo sa ganitong kawalang galang? Kayo ang Korte Suprema ng isang bansang itinatag ng mga taong literal na namatay laban sa dayuhan, kapangyarihan, tapos tinatrato kayo na parang barangay lang? Parang ang usapan ng mga tao ay darating ang ICC, ang ICJ, ang Hague. Kung anuman para iligtas ang lahat. Nasaan ang ganitong kasigasigan noong usapin ng West Philippine Sea? Nasaan ang enerhiya? Literal nating nakita kung papaano tumalbog lang ang Hague ruling sa Chinese Navy. Napaka educational na sandali para sa bansa. Natuklasan natin na may pagkakaiba pala ang pagkakaroon ng karapatan at pagkakaroon ng kapangyarihan. Sinasabi ng ICC na may jurisdiction sila dahil nangyari ang mga pagpatay noong membro pa ang Pilipinas. Teknikalidad, sa huling oras, ang Administrasyong Duterte ay maliit na bintana roon ang ICC. Pero, may maliit na bintana roon ang ICC. Pero, umatras na tayo, umalis tayo sa ICC. Sinabi nating tapos na kami, hindi na kami sumasagot sa inyo. Kaya bakit tayo nakikilahok pa rin? Nagpapatupad, nagpapadala pa ng NBI. Ang dating Pangulo ay hindi tunay na nagiging vulnerable sa pandaigdigang antas hanggat hindi siya ginagawang vulnerable ng sarili niyang bayan. Iyan ang laro. Walang suporta, walang pwersa, hindi nila magagalaw si Bato. Subukan nila, hindi mangyayari kung ayaw ni Bongbong. Ang tunay na panganib, kapag naisip ng mga politikong Pilipino na pwede nilang ipaubaya sa iba ang paghihiganti. Ngayon, ginagamit ni Bongbong ang Hague, bukas iba naman na may galit. Sama ng loob o personal na bindita. Napaka-unstable na sistema. Napakalason na republika. Kung tayo ang bumuto sa ating mga leader, kung tayo ang nagbabayad ng buwes, kung tayo ang saludo sa watawat, kung tinatawag natin ang ating sarili na isang soberanong republika, kaya nating tingnan si Duterte at si Bato sa mata at sabihin, binigo ninyo kami. Kung hindi, ano ba talaga ang sinasabi natin? Na sapat ang pagiging mature ng mga Pilipino para maghalal ng Pangulo, pero hindi sapat para husgahan sila? Na kaya nating magtayo ng skyscraper, casino, luxury condo, malalaking mall, mag-imprinta ng sarili nating pera, pero hindi tayo kayang bumuo ng sistemang pangkatarungan na kayang humawak sa pinakamakapangyarihang pamilya politikal sa bansa. Huwag ninyo kaming turuan kung ano ang hustisya kung hindi ninyo man lang mabigkas ng tama ang pangalan ng tao. Duterte naman, iyan ang discomfort na nararamdaman ng mga tao. Ang distansya, hindi kung may hustisya bang nangyayari, kundi kung nakikita pa ba natin ang ating sarili sa hustisyang ginagawa sa ngalan natin. Vernon Velasco. Grabe mga kababayan. Ito sa pinakahuli, ang tindi oh. Huwag ninyo kaming turuan kung ano ang hustisya kung hindi ninyo man lang mabigkas ng tama ang pangalan ng tao. Duterte. Ang tindi nito mga kababayan. Nagets nyo ba ang punto dito? Unang punto, kahapon, di ba? Yun nga, yung napanood natin kanina, ginamit ni Drilon, Sis Drilon, ang sinasabi ni Buying, no? Ang sinasabi ni Buying na hindi daw kaya, hindi daw kaya ng ating hudikatura. Ayan, no, binanggit ni Sis Drilon kahapon ang sinasabi ni Buying, walang kapasidad ang Pilipinas na litisin ito. Kaya pumunta ang mga pamilya sa Hague.
Grabe, nakakalungkot mga kababayan. Kaya dito Supreme Court, siguro mag-isip-isip na kayo. Tumpak na tumpak ito sa inyong post na ito. Para kayong mayroong St. Luke's, mayroong malalaking magagandang hospital. Pero pag nagkasakit ang mga Pilipino, nagkasakit ang mga tao, sasabihin nila, ay punta ako sa ibang bansa. Ibig sabihin, maganda nga ang inyong mga hospital dyan, pero walang tiwala sa inyong mga doktor. May mga magagaling kayo mga doktor, pero walang tiwala sa inyo. Ganito po ngayon ang nangyayari sa ating hudikatura. Ganito ba ang gusto ninyong ipakita sa taong bayan, mga kagalang-galang na hukom? Mahuhusay kayo, nag-aral kayo ng matitinding tungkol sa batas. Saludo kami, magagaling kayo. Pero yung galing ninyo hindi namin pinagtitiwalaan. Ganun ba yun? Ganun ba yun ang gusto ninyong mawala kayo dito sa henerasyon na ito? Lumipat ang henerasyon, magkakaroon kasaysayan na magagaling, mahuhusay kayo na mga hukom ng ating bansa, pero hindi kayo pinagtitiwalaan ng ordinaryong mga Pilipino kasi pumunta sila doon sa ibang bansa, sa ibang korte sila pumunta. Yun ba yun ang gusto ninyong maramdaman? Ay, alam nyo, dito sa puntong ito naunawaan ko mga kababayan. Nalungkot ako, grabe. Sobra akong nalungkot dito. Alam nyo, hindi ito basta insulto. Ito'y isang nakakalungkot, ang sakit. Alam nyo, parang ganito to eh. Parang ganito ito. Limbawa, isa kang magulang. Pinalamon, pinalaki ng maayos mo yung iyong anak. Pinagbuti mo, pinaaral mo, pinalaki mo ng napakaganda, napakaayos, hindi mo man lang pinadapuan ng ilamok. Napakaganda ng pagpapalaki mo sa iyong anak. Pero pag nang lumaki na, yung anak mo na yun, pinagsabihan ka, wala akong tiwala sa iyo, nay. Wala akong tiwala sa iyo, tay. Wala kang kwentang magulang. Gaano kasakit yun? Kung matino kang magulang, sakit yun. Masakit yun, grabe. Grabe, masakit yun mga kababayan. Tingnan nyo, oh. Huwag ninyo kaming turuan kung ano ang hustisya kung hindi ninyo man lang mabigkas ng tama ang pangalan ng tao. Duterte. Di ba ito yung sinabi ng mga animal na mga ICC na ito? Ang tawag nila kay Tatay Digong Duterte, Mr. Duterte. Hindi nila alam, hindi nila kayang ibigkasin yung salitang Duterte. Sa salitang Duterte, sa pangalang Duterte, hindi nyo kayang bigkasin ano ang kapasidad ninyo na humatol sa isang tao. Grabe. Sorry mga kabayan, pero alam nyo, nalungkot ako talaga sa totoo lang. Grabe. Hindi ako naawa alam nyo, hindi ako naawa kay Tatay Digong ngayon dito eh. Naawa ako sa ating hudikatura. Nai-imagine ko ba? Nai-imagine ko, isa kang magulang, pinaglingkuran mo, binuhay mo, pinaganda mo ang buhay ng isang anak, pinalaki mo. Pero pagdating ng araw, pinagsabihan ka, wala kang kwentang magulang, wala akong tiwala sa'yo. Doon ako hihingi ng tulong sa kapitbahay natin. O sa malayong taong kakilala ko lang. Ang sakit. Masakit ito.
Grabe, mga kababayan. Magsasabi kayo ng tunay na hustisya, pero pangalang Duterte hindi nyo kaya. At Supreme Court, papayag ka ba? Nasabihan ni Buying, wala kayong kapasidad. Ginagalang po namin kayo. Supreme Court, gumagalang po kaming mga Pilipino sa inyo. Kaming mga ordinaryong mga mamamayan. Anong kakayahan namin? Anong kakayahan namin pumunta sa dahig? Wala. Wala kaming kakayahan. Paano kung mangyari ulit itong mga ganitong pangyayari? At hindi manglayo ito dahil si Marcos Jr., anak ito ng maraming kaso ng pagkawala ng mga Pilipino. Anak ito ng maraming pinatay ng mga Pilipino. Nakaso yan, magnanakaw. Kami ngayon, pababayaan nyo ba kami na pumunta na naman doon sa ibang bansa? Pag mangyari ulit ito kasi sinusubukan niyang gawin ngayon? Ganun ba ang ibig sabihin sa Supreme Court? Kaya dapat kumilos ka na rito sa Supreme Court. Hindi po pwede. Maglagay ka dito ng boundary. Oh. Sana naunawaan nyo ito mga kababayan. Kung naunawaan nyo po ngayon ang ating pinag-uusapan at bakit ako naging emosyonal at tumulo ang aking luha. Hindi ko akalain, tutululuha ko dito mga kababayan, pati si Punto. Pero hindi po ako nagpupuna sa labas sa salamin ha. Hindi po tumatagos ang luha ko sa salamin. Sa ilalim po ng salamin. Hindi po ako katulad ni Madriaga na nagpupunas ng luha, tumatagos sa salamin ha mga kababayan. Hindi po ako yun. Hindi po ako yun.